Matapos ang naganap na pagpupulong ng Pilipinas at China, mga tol, at ayon dun sa balitang napanood natin ay nagkasundo na daw ang China at Pilipinas kaugnay sa issue, syempre dito sa WPS, West Philippine Sea, mga kapatid. Eto, panibagong pangaras na naman ng China, mga kapatid, ang sapul sa video, no, mula sa News 5 everywhere, mga tol. Mga mangingisdang Pinoy. Eto, bibigyan lang natin 'to mga tol ng reaction video and komentarya. Ayan, mga mangingisdang Pinoy na nangongolekta ng seashell sa Baho de Masinloc. Pasok yan, mga tol, sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan, nangongolekta ng mga seashell sa Baho de Masinloc, hinarang ng China Coast Guard, mga tol. So ito yung title. Ito yung title, ayan, panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc sa pool sa video. So mahirap talagang paniwalaan, mga tol, yung mga sinasabi nila. Iba yung salita nila sa ginagawa nila, mga tol. Ito, kakatapos lang ng meeting nitong nakaraan. So ito, panoorin natin to, mga tol. Video to mula sa Jack Tabat via PCG. Yan, alamin natin to. Ng barko ng 3104, rubber duty ng 3104, China Coast Guard. Talagang pinabalis sila, may basa na pumulot ng shell. Hindi nga tanga. Ultimo shell na, ayaw na nila pakuha. Oo nga. Yan Bakit kaya? Kahit yung mga seashells, mga tol, ayaw ipakuha ng China, no? Samantalang nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga tol. So ano ba ibig sabihin ng EEZ o ano ba exclusive economic zone, mga tol? Pwede kayong mag-comment sa ibaba kung ano pagkakaintindi nyo sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito nga lang ang problema. Hindi nila tayo kinikilalang isang bansa na merong exclusive economic zone, mga tol. Ang alam lang nila, mga tol, is yung 10-dash line na ginuhitan nila. Yun O lang. si Makoy, suntukin yata. So ito mula sa GMA naman, para mas malinaw, mga kapatid, try natin tong panoorin. Yun pa rin, yung pangunguha ng seashells ng mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Isa na namang pangaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, ayon sa isang mangingisda sa Zambales, nangongolekta sila ng seashells malapit sa south entrance ng Baho de Masinloc nang lapitan ng rubber boat ng China Coast Guard na may 5 personnel. Pinababalik daw naman ito ang kabibeng kinuha ng mga mangingisda sa dagat. Ang 4 daw sa mga personnel, hinabol pa ang mga mangingisda at mayroon pa raw Chinese personnel na humawak sa kanilang bangka para hindi sila makaalis. Sa ngayon, hinihintay ng Philippine Coast Guard ang pagbabalik ng mga mangingisdang Pinoy mula sa dagat. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito. Biruin nyo, mga tol, no? Sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga tol. Ganyan sila trumato sa atin, mga tol. Di ba nakakaloko? Biruin ninyo, mga tol, no? Sa loob ng ating exclusive economic zone, ginaganyan nila tayo, mga tol. Di ba? Kaya nga exclusive economic zone, lahat na may kinalaman sa ekonomiya natin, mga isda, mga lamang dagat, likas na yaman dyan, mga langis, di ba? Dapat wala tayong iniisip na mga hadlang, walang humahadlang sa kung ano man yung ating i-harvest. Kasi nasa loob yan ng EEZ natin, mga tol. Ang titigas lang ng mukha nitong mga incheck na to, mga tol. Kasi patuloy nilang ginaganyan ng mga Pilipino, di ba? Ngayon sinasabi ng mga pro-China na walang nangyayaring pangaharas, di ba? Ito yung mga mangingisda, ito yung matibay na patunay, mga tol, na ganyan ng tratong nakukuha natin sa mga incheck, mga tol, sa mga Chinese Coast Guard, di ba? Grabe nangyayari dito, mga tol. Kahit na patuloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa bansang to, mga tol, at kunyari, no, nakikipag-usap sila ng maayos, pero pagdating dun sa actual, ganyan pa rin ang ginagawa nila. Kaya ang hirap talaga paniwalaan at ang hirap panghawakan ng mga sinasabi nila, mga tol, Grabe, no? Well, talon tayo sa ibang balita, mga tol. Eto, bad trip na naman. Utang ng Pilipinas, mga tol. Ayan, lalo daw nababaon ng Pilipinas. Yan, utang ng Pilipinas lalo pang tumaas
sa 14.35 trillion nitong Agosto ayon sa Bureau of the Treasury mga kapatid, no? Panoorin natin 'to. Ay nako. Sa ulat ng Bureau of the Treasury, pumalo na ang outstanding debt o pambansang utang ng Pilipinas sa 14.35 trillion pesos nitong nakaraang Agosto. Batay sa datos, mas mataas ito ng 0.7% o 105.28 billion pesos sa 14.24 trillion peso national government debt noong Hulyo. Bunsod ang paglobo ng utang ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. 68.2% o 9.79 trillion pesos ng national debt ay domestic debt, samantalang 31.8% naman o 4.56 trillion pesos ay external debt. Bunsod ng lumulobong pambansang utang, nasa 61% ang debt to gross domestic product ratio ng bansa o ang utang ng bansa bilang porsyento ng kabuang kita nito sa second quarter ng 2023. Ayon naman kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, makatutulong ang tax at fiscal reform measures upang limitahan ang budget deficit ng bansa at pigilin ang paglaki pa ng pambansang utang. Rosa Licoz, UNTV. Yung utang kasi mga tol ng Pilipinas, no? Alam naman natin lahat kung saan nagagamit yan, no? Wag na nating isa-isahin. Pero yun nga, no, dahil nga sa sabi dito bunsod daw ng lalong pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang nagiging dahilan kung bakit lalo pang lumalaki ang utang natin. Hindi dahil sa nangutang tayo kasi nga yung value mga tol eh. For example, mga ito 14.35 trillion pesos mga tol. For example, mga tol, ganito kasi yun, no. Halimbawa, nangutang ka ng $1, di ba? $1 for example ang utang mo. Before, ang presyo lang niyan 50 pesos. So 50 pesos lang ang utang mo. Eh ngayon nasa 55 na. So lumobo na yung utang mo sa 55 pesos. Ganon yung ibig sabihin niyan mga tol. Hindi dahil sa nangutang na naman tayo ng panibago mga tol. Sana naiintindihan ng mga Pilipino yan. Lolobo talaga ang utang natin dahil tumataas nga ang halaga ng dolyar kontra sa peso mga tol. Pero isa yan kasi sa struggle na kailangan nating labanan at dahil dito mga tol, pataas din ng pataas yung mga presyo ng bilihin, presyo ng gasolina kasi nga talagang nilalamon yung piso natin ng dolyar mga tol di ba? Magkano na ba palitan ngayon? 55 o 56, di ba? Kung dati nangutang ang Pilipinas 50 o 52, 53 lang ang palitan, ngayon 56 na, lolobo talaga mga tol, di ba? So yan ang kailangan bayaran ng ating gobyerno. Well anyway, ano ang masasabi mo dito sa mga panibagong pangharas na naman ng China? Dito sa ating mga mangingisdang Pilipino, pati mga seashells mga tol, pinababalik nila, no? Wala atang karapatan ng Pilipinas na manguha ng mga lamang dagat mga tol. Kahit na yan ay nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Ay nako talaga ang China. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.